Welcome to Judgy Mom in USA! So, for today's vlog, ako ngayon napapaisip kung ano bang gagawin ko ngayong araw na to. So, hanggang sa napag-isip-isipan kong magluto ng kutsinta ngayong araw. Wow! At kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe and share. Tama na muna ang kakakuyakoy mo dyan, Judgy Mom. Tara, let's go! So, dito nga nagpe-prepare na tayo ng ating mga ingredients para sa ating kutsinta. So, dyan na nga ay naglagay na tayo ng tapioca starch at saka all-purpose flour. So, ang measurement niyan is 1:1, okay? And kinailangan ko rin ng 1 cup ng warm water para pang tunaw ng ating atsuete or annatto powder. So, naglagay nga pala ako dyan ng 1 tablespoon annatto powder. So, kayo na rin ang bahala. Tansya-tansya na lang mga kamamch. So, yan na nga yung nahalo nating annatto powder. Meron na rin lye water yan, guys. At itong ating mga dry ingredients ay nilagyan ko na rin yan ng konting salt pang balance ng ating lasa. So, ibubuhos na natin ngayon yung ating ginawang annatto powder, tinunaw na annatto, and unti-unti nating ihalo gradually. And, ayan, and then dagdagan pa ulit natin ng konting tubig or yung ginawa nating mixture kanina. So, hanggang sa makuha nyo yung tamang texture, guys. Sa lye water naman, 1 tablespoon yung inilagay ko, kayo nang bahala. Okay, kapag nasobrahan kasi ay magiging mapait ang lasa. So, sa tubig naman, nasa 3 1/4 cups yung aking nailagay dyan na water. Okay, so ayan, continuous stirring at ayan na nga yung ating resulta ng kutsinta mixture natin. And habang naghahalo tayo ng ating mga mixture kanina ay nagpakulo na rin ako ng tubig para sa kutsinta natin. Para mas maganda kasi yung kulong-kulo yung tubig bago nyo isalang ang inyong molders or yung steamer ninyo. So, ang gamit nating steamer is gawa sa bamboo. And sa mga magtatanong, nabili po yan sa Amazon. Sa kapatid ko po yan. So, na-ready na po natin ang ating mga molders. Ang size niyan is small at saka medium. Okay, napahiran ko na din yan ng oil. It's up to you kung gusto nyong gamitin ang vegetable oil, extra virgin oil, canola oil, or tutti oil, char. And another tips, ayan, bago nyo po i-transfer sa mga molder is haluin nyo po muna, okay, para maging balance yung mga mixture natin, okay, or mahalo siyang mabuti, guys, para maganda ang kakalabasan after nyo siya maluto, okay. So, dahan-dahan nyo po siyang i-transfer or ibuhos sa ating mga molders. So, makakagawa ka na rin ng marami dyan. Siguro nagagawa ko dyan ng mga 80 pieces, I guess, or hindi ko na maalala. So, sa isang salangan, I think makakapagsalang ako ng mga 20 pieces, okay, within 20 to 25 minutes nga pala ang pagpapa-steam ng kutsinta. Ayan, guys, mamadaliin ko na kasi alam ko gutom na kayo dyan, mga kamamers, okay. So, nakasalang ng ating mixture. So, takpan muna natin siya. And kung meron kayong malinis na cloth, pwede nyo pong takpan ng cloth para hindi po mag-moist ang ibabaw ng inyong kutsinta. And iwasan nyo po yung pagbukas-bukas, okay? Kasi baka po bumagsak yung inyong kutsinta mixture. Okay, so maghintay kayo ng 25 minutes and then luto na ang inyong kutsinta. So, ayan na nga po ang ating bagong lutong kutsinta. And tinatanggal ko na po siya sa steamer. Okay, and palalamigin po natin ng konti bago natin tanggalin sa molder.
So, dito ay gumamit ako ng toothpick sa pagtanggal. So, ipapaikot nyo lamang yung toothpick sa paligid ng inyong molder. And, ingatan nyo po na pagtanggal. Ayan. So, ito yung example ng ginawa ko, guys. Okay, mainit, guys. Pang merienda ko lang naman ito at ng mga kasama ko sa bahay. And while we're waiting na lumamig yung ating mga kutsinta, so magsasalang uli ako ng panibagong batch ng kutsinta natin para tuloy-tuloy lang ang ating pagluluto at mabilis matapos. Multitasking tayo. So, nagluluto na rin ng ulam habang nagluluto ng kutsinta, di ba? So, ayan na yung ating first batch na nagawa. And to follow na pa yung iba. Guys, gusto ko nang tumikim, guys. Sobrang nakakatakam yung kutsinta. Ayan. Perfect na perfect natin yung kutsinta, guys. Sundan nyo lang yung mga instruction ko sa video, guys. And mag-comment po kayo sa ating comment section kung meron po kayong mga tanong, okay? So, ganyan dapat, no? Makunat. And tingnan nyo naman yung habang pinapagpag ko siya, guys. Talagang napaka chewy niya, di ba? So, yung kutsinta natin. And, ayan na nga, at pinartner ko na sa mainit na kape ang kutsinta, guys. And, nagmuni-muni na naman ako dito sa labas, sa backyard. And, ayan guys, yan muna ang ating vlog ngayong araw na ito. And, thank you so much sa inyong support. Ayan, makikiraan po. Sorry po sa ating background, si mama po yan. At dahil nga tayo may dalang chika, so ayan guys, meron tayong clips. Ayan, chika kami ni mama. Ito tayo magmerienda sa labas para makalanghap ng hangin. Pine trees. Busy si Mudra. Busy ang lola nyo. Naghuhukay ng anong mahuhukay dyan, ma. Baka matanggal mo yung Wag mong at baka masaktan yung matanggal yung mga patay na Ito nga, wala nang ngayon. Patay na dahon. Mga patay na. Hindi, walang yung libangan. Paghalaman. Meron na akong Pichay ma, umano na yung nilagay natin sa malapit na ako mag-harvest. Bok choy. Ay, choy. Bok choy yan, bok choy. Meron na din akong kalamansi. Ayan o. Ayan guys, may mga kalamansi din kami dyan. Ayan Ano na lang sitaw. Ayan. May 20, so July, May 20 yan itinanim yung buto ng kalamansi. So, July, na ngayon? July na. So, Dalawang buwan. yeah, 2 months din pala, no? Bago mapatubo yung, yung kalamansi. Ayan, Ayan. Ayan. Zoom ko na lang. Tama na yung dalawa. Ha? Dalawa lang puno pwede. Ayan. Hindi maraming halaman para hindi nabibiling gulay. Maraming gulay na tanim. Ano pang plano pang itanim? Anong gusto? Lemon? Lemon.
Lime. Dayak. Maganda. Pero matagal yun. Kailangan humingi ka ng yung nakatapyas na ano na. Yung kwan lang, hindi siya maano, Yung yung puno na siya. Pauugatin na lang yung tangkay. Pwede yata yun, no? Sa dayak. Paugatin. Mainit sa loob. Kahit pa paano. Kanina ang init dito sa labas. So ngayon, no? Mag-alas 5 na. Alas 5 na, no? Alas 6? Alas 6 na ng hapon. Pero maaraw pa rin. Tirik na tirik yung araw. So yan muna ang ating video ngayong araw na to. Tapos na magmerienda. Nilagyan ko ng yema sauce. Kasi wala tayong kinayod na nyug. Masarap din sana yung kinayod na nyug sa kutsinta. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.